Nanawagan ang ilang psychiatric association sa hinggil sa pagpapaliban ng isa sa gawang nationwide simultaneous school safety drill for active attack incidents na nakatakda bukas August 25. Sa inilabas na joint statement ng Philippine Psychiatric Association at Philippine Society for Child and Adolescent Psychiatry, bagaman kinikilala nila ang pangangailangan ng kahandaan, may mga ebidensyaan nila na nagpapakita na ang ganitong uri ng mga hyper-realistic simulations ay hindi magre-resulta ng safety outcome. Sa halip, ito nila ay maaring magdulot lamang ng pangmatagalang psychological harm sa mga bata. Ayon pa sa grupo, mayroon ring mga pag-aaral kung saan lumabas na mula sa 54 million social media posts mula sa 114 na mga paaralan, nakapagtala ng 42% ng pagtaas ng stress at anxiety-related language at 39% increase sa depression-related language na tumatagal nila sa loob ng nasa 90 araw matapos na isagawa ang active shooter drills. Imbes na active shooting drills, inirekomenda ng mga medical association ang pagpapalakas ng school safety measures gaya na lamang ng mahigpit na pagbabantay sa paligid ng mga paaralan at ang pagkakaroon ng controlled access points at consultation sa mga mental health professionals. Mas mainam din nila na mag-adapt ng discussion-based tabletop exercises sa mga school staff at mga magulang kung saan magkakaroon ng walkthrough sa mga emergency scenarios na hindi kailangang maalarma ang mga estudyante. Upang mas makabuo ng epektibong polisiya, nanawagan ng mga ito na bumuo ng isang task force na kung saan magiging bahagi ang education at health agencies kasama na ang mga psychiatric organization para mapag-aralang mabuti ang magiging implementasyon nito sa buong bansa.